Ikaw naman. Baka lumaki na ang ulo ko niyan, dahil sa mga bola mo, nangingiting sabi ko na lang sa kanya, at itinuloy na ulit ang pagkain. Hindi naman na siya ulit nagsalita pagkatapos nun, hanggang sa tuluyan na siyang natapos sa pagkain niya. Akala ko ay aalis na siya agad, pero nagkamali ako dahil talagang hinihintay niya pa akong matapos, bago, siguro siya umalis. Ay wow! Bongga! May improvement ang samahan namin, kahit nung unang beses ko kasi siyang ipinagluto, nilayasan niya lang agad ako eh. At least ngayon inubos na niya ang niluto ko, at hinihintay pa akong matapos kumain. Oh diba? In fairness, pinilisan ko na lang din ang pagkain ko, kasi kahit na gusto kong makasama siya ng matagal, ayoko namang maging dahilan iyon para malate siya sa trabaho niya. Mukhang hindi pa naman ito nagpapalate sa pagpasok. Responsable kaya ang tatay ng anak ko. Oo, pinagmamalaki ko siya kahit hindi ako ang jowa niya. At least ako naman ang ina ng anak niya. Magiging anak pa lang pala. Sobrang proud siguro ni Shira kay Zion. Kung ako kasi ang magiging girlfriend niya, nako baka naipagkalat ko na sa buong barangay sa sobrang proud ko sa taong yun. Sinong hindi magiging proud, diba? Sa estado ng buhay kong ito, may nagkagusto sa aking lalaking katulad niya na responsable sa buhay at masarap mag-alaga. Ingat ka sa pagmamaneho mo paalala ko sa kanya. Nagpi-feeling asawa lang. Pwede naman maging feeling girl, wag lang inggit era. Bad yun, hindi tayo ganoon. You too. Mag-ingat rin kayo ni baby, anito bago ako tinalikuran, para tuluyan ng makaalis. Yes daddy. Behave lang po kami ni baby dito. Uwi ka po ng maaga sabi ko nang makatiyak akong nakalayo na siya, at hindi na niya ako maririnig pa. Natatawang bumalik na lang ulit ako sa kusina, para ligpitan na yung mga pinagkainan namin doon. Hindi ko na kasi naasikaso agad, dahil hinatid ko pa siya papunta sa may unahang pinto. Alam nyo naman medyo nag-feeling akong asawa dito. Minsan lang naman ito pagbigyan nyo na, saka hindi niya alam. Satin lang to, wag na kayong maingay, at baka may makichismis pa dyan, at makarating doon sa jowa. Sabihan pa akong mga agaw, kahit hindi ko naman talaga hinaharot si Zion. Tamang crush lang tayo dito, dahil mahirap na ma-in-love ng tuluyan. Isang araw nag-aya si Madam na lumabas, at dahil sobrang nabuburyo ako sa bahay, ay syempre agad akong pumayag. Ilang linggo na ba akong nakatunganga lang doon, habang hinihintay na umuwi si Zion. Palaging ganon ang buhay ko dito sa bahay ni Zion. Tutunganga maghapon at minsan makikipagkwentuhan kay Jessa, pagkatapos pag maghahapon na ay maghahanda na ako ng pagkain, para pag dumating si Zion, ay kakain na lang siya. Ganon palagi kaya nga medyo nasasanay na rin ako sa ganitong setup. Hindi ko lang mapigilan minsan, na mainip kakahinti sa kanya na umuwi. Nag-ikot-ikot kami sa mall, at kahit papaano ay nag-shopping naman kami. Siyempre sagot ni Madam, siya lang naman ang may salapi sa aming dalawa, kaya sino pa bang sasagot ng lahat? Kumain din kami sa isang sosyalang kainan, kaya lang habang naghihintay kami ni Madam ng order, ay napalingon ako sa pinakagilid na bahagi ng kainan. Natigilan ako ng mamukhaan ko, kung sino ang naroon at kumakain sa table, na medyo malayo-layo naman sa pwesto namin ni Madam. Naningkit ang mga mata ko, habang pilit na kinikilala ang babae. Parang yung girlfriend ni Zion ito Namamalikmato lang ba ako, o siya talaga itong nakikita ko? Pero hindi siyang siya talaga yung babaeng nakita kong kasama ni Zion, noong isang beses. Pero ang ipinagtataka ko lang, ay bakit may ibang lalaki siyang kasama? Nasaan si Zion, bakit hindi iyon ang kasama nitong si Shira? Sino naman itong lalaking kasama ngayon ni Shira? Pinagmasdan kong maigi ang itsura ng lalaking, kasama ng girlfriend ni Zion. Grabe ang gwapo, ang tangos ng ilong, saka ang pula ng mga labi, akala mo nagli-lipstick kahit hindi naman. Ang sarap niyang titigan para akong nasa shooting ng isang pelikula, dahil pareho silang mukhang artista nitong si Shira. Parang mga celebrity ang datingan, paano pa kaya kung nandyan rin si Zion sa mesa nila? Naku, sobra na ata iyon. Pero ang gwapo talaga nitong lalaking kasama ni Shira. Parang si Zion lang din ang datingan, kaya lang mas mukhang wild naman itong isang ito, kumpara kay Zion, na mukha lang suplado, pero maamo pa rin naman ang mga mata kapag tititigan mo. Pero pareho talaga sila ng dating
Magkasing tangkad din yata sila. Hindi ako sure. Sinong tinitignan mo dyan? Pogi na naman. Kaya ka nabubuntis ani Madam habang napapailing. Sinaman ko ng tingin si Madam, dahil sa sinabi nito. Grabe talaga ito, kung makapanglait sa akin parang hindi kaibigan. Hindi Madam. Tinitignan ko lang kung iyon ba talaga yung girlfriend ni Zion, kasi may ibang lalaking kasama, sabi ko sabay nguso sa pwesto ni Shira, at nung poging lalaking kasama niya. Ang gwapo talaga nun. Napalingon si Madam sa nginuso ko, at isiningkit ang mga mata, para siguro matignang mabuti, kung yung babaeng naroon nga ba ang babaeng nakita naming kasama ni Zion, noong isang beses. Siya nga yung babaeng kasama niya, nung isang beses di ba? Nagtatakang tanong ni Madam. Sino naman itong kasama niya ngayon? Ang gwapo rin anito? Yun nga rin ang iniisip ko Madam Sino naman kaya yan? Bakit ang pogi rin, saka bakit ang swerte naman yata ng babaeng yan, at napapaligiran ng mga poging nilalang? Maganda rin naman ako, pero wala akong kakilalang ganyan kapo-pogi. Si Zion lang, pero si Zion lang naman sapat na sa akin. Agad na nakatikim ako ng batok, mula kay Madam pagkasabi ko nun. Napasapaw naman ako sa batok kung binutukan niya. Ayan ka na naman. Patay na patay ka talaga sa lalaking yun no. Natural siya kaya ang tatay ng dinadala ko. Malentong ka talaga. Wag na nga natin pag-usapan yun Madam. Tignan mo na lang yung girlfriend ni Zion. Tingin niyo Madam, sino kaya yung kasama niya? Nagkibit balikat si Madam, nang ibalik niya ang tingin doon kina Shira. Aba malay ko sa mga yan. Mukha bang may alam ako sa mga buhay ng mga yan? Ikaw itong kabit ng jowa niyan. Hindi ako kabit Madam, grabe ka naman. Wala na uling nangyari sa amin ni Zion, pagkatapos nung gabing binuo namin si baby Sus. Nakatira sa iisang bahay, pero walang nangyayari. Ikaw pa ba? Pagdating sa lalaki na yon nagiging marupok ka. Wala nga Madam. Hindi ganong klaseng lalaki si Zion. May girlfriend yung tao saka mahal na mahal niya ang girlfriend niya, malungkot na sabi ko. Bago muling ibinalik ang tingin kay Shira, na ngayon ay sinusubuan pa ang lalaking kasama. Hindi ko na napigil ang maghinala, sa kung sino ba talaga itong kasama ng babaeng ito. Niloloko niya ba si Zion, para sa lalaking ito? O akala ko ba si Zion ang jowa sino naman yang kasubuan? Hindi ko nga alam Madam Hindi kaya niloloko niya si Zion Madam. Baka, mukhang ang saya niya kasama yang isang yan. Parang may something. Bigla akong nakaramdam ng awa kay Zion, nang sabihin iyon ni Madam. Wala man lang kamalay-malay yung tao, na yung babaeng pinakamamahal niya, ay may ibang lalaking kasama ngayon. Sobrang loyal pa naman niya kay Shira. Tapos niloloko lang pala siya. Hindi kaya ito na yung tinutukoy niyang ex ni Shira, na matalik na kaibigan naman niya. Ang gwapo naman din pala, kaya siguro siya natatakot na baka iwanan siya ni Shira, pero para sa akin si Zion pa rin ang pinakagwapong nilalang. Wala nang iba. Loyal ako magka-crush Saka mas mukha namang mabait si Zion, kaysa dito sa ex ni Shira. Mukhang bad boy at palaaway. Kawawa naman si Zion, kung niloloko lang pala siya ng GF niya. Ano sa tingin niyo Madam, dapat ko bang sabihin kay Zion na nakita ko ang girlfriend niya, na may kasamang iba? Mas mabuti pa kung wag ka nang makialam pa sa problema nila. Wag mo nang banggitin kay Zion itong nakita mo. Hayaan mo sila sa relasyon nila. Wag ka nang makiipal. Hayaan mo silang magayos ng gusot nila. Wag kang syunga. Bakit naman? Niloloko na si Zion ng jowa niya, tapos magbubulag-bulagan lang ako. Hindi ko yata kaya yun Madam. Hindi ko maaatim na hindi sabihin kay Zion ang nakita ko, magkasalubong ang kilay na sabi ko, bago bumaling muli sa table ng dalawa. Mukhang ang saya nga talaga ni Shira, kasama ang lalaking ito. Iba yung ngiti niya ngayon, halatang may nararamdaman nga talaga siya rito. Pero paano naman si Zion? Hindi niya man lang ba naisip, kung ano ang mararamdaman nito, kapag nahuli silang magkasama? Hindi man lang ba niya naisip, na maaring masaktan si Zion sa ginagawa niya? Kung totoong mahal niya si Zion, hindi na dapat siya nakikipagkita sa ex niya. Mahal niya ba talaga si Zion, o panakip-butas niya lang ito, at dahil bumalik na ang ex niya, ay basta-basta na lamang din niyang bibit-iwan si Zion? Hindi pwede ito.
Ginagawa nilang show nga si Zion. Hindi ko kayang magbulag-bulagan lang. Kailangan malaman ni Zion ang tungkol rito. Huwag ka na sabing makialam pa sa problema ng dalawa, isa ka pa eh. Gusto mo lang yatang magkagulo yung dalawa, para maaga mo ng tuluyan yung Zion na yun, inis na sabi ni Madam. Bamantong hininga ako. Hindi naman ganun yun. Ang tingin mo talaga sa akin Madam napakalandi ko, sumimangot ako. Bahagyang natawa si Madam sa sinabi ko. O bakit hindi ba? Nagpauwi ka nga doon sa lalaking yun, tapos nagpabuntis ka pa. Hindi ba kalandian yun? Naka-arko ang kilay na sabi nito. Mas lalo tuloy akong napasimangot. Pero hindi naman kasi iyon ang dahilan ko, kung bakit gusto kong sabihin kay Zion itong nakita ko. Ayoko lang naman kasi na magmukha siyang tanga. Wala man lang siyang kaalam-alam, na niloloko na siya ng babaeng pinakamamahal niya. Hindi ko naman kayang palampasin lang yun. Siyempre kahit na naano ay nasasaktan rin ako, para sa manang dinadala ko. At bakit mahal mo na? Halata ang inis sa boses ni Madam, nang tanungin niya iyon. Umirap ako. Hindi, naaawa lang ako sa tao, bakit ka naaawa? Mahal mo na. Hindi hanggang crush lang ako doon Madam, alam ko naman ang limitasyon ko. Naaawa lang ako sa tao, dahil ang bait niya, tapos ginaganito lamang siya ng babaeng pinagkakatiwalaan niya. Hindi makatarungan iyon, kawawa naman si Zion. Baliw na baliw pa naman iyon dyan sa girlfriend niya. At ikaw baliw sa kanya. Hindi ko na napigilan at sinaman ko na nang tingin si Madam. Kanina pa kasi siya sa kakatira sa akin, tungkol sa nararamdaman ko para kay Zion. Hindi naman kasi masama ang humanga sa isang tao. Normal lang iyon, at normal akong babae kaya natural nagkakagusto rin ako, pero alam ko naman kung hanggang saan lang dapat ako eh. Hindi na niya ako dapat pang paalalahanan, tungkol sa bagay na yun, dahil alam ko naman na yun. Kahit naman tatanga-tanga ako, alam ko pa rin kung ano ang mga bagay na hindi makakabuti para sa akin. Sigurado ka na bang nagtataksil ang girlfriend niya? Anong malay mo kung kapatid pala yang kasama? Hindi natin alam, kaya wag ka nang makialam please lang. Bamantong hininga ako, bago tumungo upang sumang-ayon na lamang sa gusto ni Madam na mangyari. Mabuti pa nga sigurong wag na lang akong makialam. Baka imbes na matulungan ko si Zion, ay mas mapasama pa ako kay Zion. Naisipan kong bisitahin si Shira sa mansyon nila, dahil halos ilang araw na rin kaming hindi masyadong nagkikita, at nagkakausap ng maayos. At saka kailangan kong magpaalam sa kanya, dahil bukas na ang flight ko papuntang Paris. Nawala ang isip ko tungkol sa bagay na yun, kaya hindi ako agad nakapagpaalam sa kanya. Masyadong maraming bagay ang umuukupa sa isip ko nitong mga nakaraang araw. Kaya nakalimutan ko na ang tungkol sa pagpunta ko sa Paris. May kailangan kasi akong asikasuhing mga bagay doon, tungkol na naman sa negosyo. Habang tumatagal parami ng parami ang mga iniisip kong mga bagay. Hindi rin talaga madali ang magpatakbo ng sariling kumpanya. Mula nang magbitiw sa pwesto si Dad, napunta na sa akin lahat ng responsibilidad, at trabaho sa kumpanya. Nakakapagod pero kailangan kong gawin ito, lalo na ngayong magkakaanak na ako. Para ito sa kinabukasan ng anak ko kay Gianna, pati na rin ng magiging anak namin ni Shira, kung sakaling tatanggapin niya pa rin ako, kapag nalaman niyang may nabuntis akong iba. Ayokong ilihim sa kanya ang tungkol sa bata, kaya lang hindi ko naman alam kung paano ko sasabihin sa kanya. Lalo na at medyo busy ako nitong mga nakaraang linggo. Ayoko namang isabay na pareho kaming busy, saka ako magsasabi ng problema. Pero sa totoo lang, hindi ko naiisip na problema itong nangyari. Kahit wala sa plano ko na magkaanak sa ibang babae, hindi ko pa rin maitatanggi sa sarili ko na excited na akong makita ang magiging anak namin ni Gianna. Mahal ko na agad ang baby, kahit hindi pa siya naipapanganak, at kahit kailan hindi ko maiisip na abandonahin yun. Akin yun, anak ko yun at ibibigay ko ang lahat para sa kanya. Tita, tawag ko sa mom ni Shira, bago ako lumapit dito at humulik sa pisngi nito. O anak, nandito ka pala. Hindi pa nakakauwi si Shira. Kumain ka na ba? Halika kumain ka na muna. Sure tita. Medyo na-miss ko nga po ang luto nyo, nakangiting sabi ko, bago naupo sa upo ang malapit sa akin. Ngumiti ang mom ni Shira. Ikaw naman kasi minsan ka na lang dumalaw.
Masyado na bang mabigat ang trabaho? Minsan magpahinga ka ring bata ka, at baka naman kung ano nang mangyari sa'yo kakatrabaho mo, ani tita. Alam kasi nila na sobrang workaholic ko, lalo na nung ipinasa na sa akin ni dad ang kumpanya. Wala naman akong choice, dahil ako lang naman ang nag-iisa nilang anak, at mukhang gusto na rin talaga ni mommy, na magpahinga na lang si dad, dahil matanda na raw ito. Puro travel na nga lang ang dalawang yun. Ayos lang naman sa akin, dahil deserve naman nila talagang magpahinga na, dahil matagal na panahon din silang nagtrabaho, para lang mapalago ang kumpanya namin. Deserve nila ang mga bagay na natatamasa nila ngayon. Nagpapahinga naman po ako minsan, nakangiting sabi ko, habang pinagsasandukan ako ng mom ni Shira. Nasanay na akong ganito siya sa akin, kapag pumupunta ako dito. Para ko na rin siyang ina, kung ituring sa haba ba naman ng pinagsamahan namin ni Shira. Buong pamilya niya ay naging ka-close ko na. Kamusta ang samahan niyo ni Zane anak? Biglang nagseryoso ang mukha ng ina ni Shira. Natigilan din ako sandali. Okay naman po, hindi ko rin naman siya nakakasama, dahil busy nga po sa trabaho. Ayos lang ba sa'yo na palagi silang magkasama ni Shira? Ngumiti ako at tumango. May tiwala naman po ako kay Shira, at saka naintindihan ko naman po, na kahit papaano ay gusto niyang makatulong kay Zane. Hindi ko naman siya pwedeng pagbawalan na gawin ang gusto niya. Gusto kong maramdaman niya na malaya pa rin siyang gawin ang mga bagay, na gustuhin niya, kahit na kami na. Ayokong ikulong siya sa relasyon na to. Gusto kong gawin niya ang mga bagay, na makapagpapasaya sa kanya. She genuinely smiled. Hindi talaga nagkamali ang anak ko sa pagpili sa'yo. Napaka-maintindihin mong bata ka. Noon ka pa ganyan kay Shira. Masaya ako at mahal na mahal mo ang anak ko, pero hindi naman siguro masama, kung pagbabawalan mo siya, kahit minsan lang. Hindi rin naman kasi maganda tignan na sila ni Zane ang laging magkasama, gayong ikaw na ang nobyo niya. Kahit na sabihin mong ayos lang sa'yo, na magkasama sila, palagi alam kong nagseselos ka pa rin, lalo na at may nakaraan silang dalawa. Isang mapait na ngiti lamang ang naisagot ko sa ina ni Shira, at hindi na nakuha pang sumagot. Inaamin ko naman yun. Hindi ko pa rin talaga mapigil ang magselos, lalo na kapag naiisip ko na sila lagi ang magkasama. Buong araw niyang nakakasama si Shira, habang ako hindi ko man lang makasama ng matagal ang girlfriend ko. Nakakaselos naman talaga yun, kaya lang ano bang magagawa ko diba? Ayoko namang pagbawalan si Shira na makipagkita kay Zane. Ayokong maisip niya na sinasakal ko siya. Hindi ko kayang gawin sa kanya yun. Pagkatapos kumain ay agad na akong nagtungo sa kwarto ni Shira, para doon na siya hintayin. Nang marinig kong may dumating na sasakyan, ay agad na akong tumayo, para salubungin siya. Pagkabukas pa lang niya ng pinto, ay niyakap ko na agad siya. I miss you, bulong ko habang yakap-yakap siya ng mahigpit. God, I missed her. Anong ginagawa mo dito? Gulat na tanong niya, na mukhang nagulat pa na nandito ako. Na-miss lang kita. Hindi mo sinasagot ang tawag ko, mula pa kanina, kaya pinuntahan na lang kita dito sa inyo. Paliwanag ko, kanina ko pa rin kasi siya sinusubukang kontakin, pero mukhang busy yata siya, kaya hindi niya nasasagot ang tawag ko. Pasensya na nakalimutan kong i-check ang phone ko, paliwanag niya, na para bang na-guilty siya bigla. It's okay, ang mahalaga magkasama na tayo ngayon, sabi ko sabay yakap ulit sa kanya ng mahigpit. Mga ilang segundo siguro kaming nanatiling magkaganon, nang maisipan kong sabihin na sa kanya, ang tungkol sa pag-alis ko bukas. Bukas na ang alis ko pa Paris. Medyo matatagalan ang pag-uwi ko, paus na sabi ko habang napapabuntong hininga. Hindi ko yata kayang umalis at iwanan siya ng matagal. Umiwalay siya sa yakap ko, at tinignan ako sa mga mata. Bukas na agad. Gulat na tanong niya. Pasensya na, hindi ko kaagad nasabi sa'yo. Marami kasing nangyari nitong mga nakaraang araw, kaya hindi ko maisingit sabihin sa'yo ang tungkol doon. Siguro mga 3 linggo akong mawawala. Napasimangot siya, at sandaling natigilan dahil sa sinabi ko. Babe, I'm sorry. Don't worry, babawi ako sa'yo pag-uwi ko. Hinapit ko siya sa baywang, upang mapalapit siya sa akin. Ngumiti rin naman siya kaagad. It's okay, sabi niya. Mas lalo ko siyang hinapit palapit sa akin, upang mahalikan ko siya, kaya lang nang malapit na ang labi ko sa kanya,
ay bigla na lang siyang nag-iwas ng mukha. Are you sure it's okay? Nakakunot ang noong tanong ko. Hindi maintindihan kung bakit bigla na lang siyang nag-iwas. Tumango siya at humiwalay sa pagkakayakap ko. Pagod lang ako, kaya gusto ko na sana magpahinga. Ikaw din maaga pa ang alis mo bukas, kaya mas maganda kung magpahinga ka na, seryosong sabi niya. Mukhang pagod nga yata talaga. Pero ngayon na lang ulit kita makakasama, kaya gusto ko sanang sulitin. Pasensya na Zion pagod kasi talaga ako aniya bago nag-iwas ng tingin. Ganoon ba? Kung ganon sige hindi na kita istorbohin, magpahinga ka na, pilit na sabi ko. She sighed, bago ako binalot ng isang mahigpit na yakap. I'm sorry. I'm really sorry Zion. Sabi niya, habang nakayakap sa akin. Naiintindihan ko naman. Magpahinga ka na okay. Sabi ko bago kumalas na sa yakap niya, para tuluyan ng makaalis. Habang nagmamaneho pa uwi, ay hindi ko maiwasang mag-isip ng kung ano-ano. Hindi ko alam kung ako lang ba ito, pero nararamdaman kong nanlalamig na siya sa akin. Habang patagal ng patagal, na hindi kami palaging nagkakasama. Paano kung bumalik na lang bigla yung nararamdaman niya para kay Zane? Paano kung maisip niyang si Zane pa rin talaga yung mahal niya? Hindi ko kakayanin kapag nakipaghiwalay siya sa akin. Mahal na mahal ko si Shira, at hindi ko siya kayang bitiwan na lang basta. Pero ano nga bang magagawa ko diba? Kung si Zane pa rin ang pipiliin niya sa bandang huli, may magagawa pa ba ako? Wala syempre. Yun yung gusto niya at doon siya magiging masaya. Wala naman akong ibang hangad, kundi ang makita lang siyang masaya. Yun lang naman talaga ang gusto ko. Bago tuluyang umuwi, ay naisipan kong uminom muna sandali sa isang bar, na madadaanan ko rin pa uwi. Kunti lang ang ininom ko, bago nagpa siyang umuwi na talaga. May flight pa ako bukas ng umaga, kaya hindi ako pwedeng magpakalasing ng sobra. Agad akong pinaghain ni Gianna pagdating ko sa bahay. Nasanay na akong pinagsisilbihan niya sa tuwing uuwi ako galing trabaho. Ayoko sanang kumain, dahil wala talaga akong gana, gusto ko na lang matulog at magpahinga. Kaya lang baka ma-offend naman siya, kung tatanggihan ko ang mga pagkaing hinanda niya para sa akin. Sabi pa naman nila masyadong sensitive ang mga buntis. Kaya kahit walang gana ay kinain ko pa rin ang mga niluto niya. Sayang din naman kasi, masarap pa naman siyang magluto. Kahit kumain na ako kina Shira naubos ko pa rin yung sinandok niya sa akin sa sobrang sarap. Unti-unti na akong nasasanay sa luto niya. Ayokong ginagawa niya ito para sa akin, dahil baka mapagod siya, kaya lang matigas talaga ang ulo ng babaeng ito, at hindi ako sinusunod. Kahit nga almusal ko, ay siya rin ang nag-aasikaso. Lahat ng gawain dito sa bahay, ay siya ang gumagawa. Wala rin talaga akong masabing pangit tungkol sa babaeng ito. Trabaho lang naman niya ang hindi maganda sa kanya pero bukod doon wala na. She's beautiful inside and out. Nga pala bukas na ang alis ko. Mga 3 linggo siguro akong mawawala. Ayos lang ba sayong maiwan ng mag-isa dito? Biglang sabi ni Zion nang matapos siya sa kinakain niya. Natigilan ako sandali aalis pala siya. 3 linggo, parang sobrang tagal naman noon. Pero syempre naman, kaya kong mag-isa ng ganun katagal. Hindi pa naman malaki ang tiyan ko, saka kaya ko pa naman kumilos-kilos. Diyos ko nabuhay nga ako ng mag-isa halos buong buhay ko. Kaya lang mamimiss ko siya. Syempre hindi ko na sinabi pa yon, dahil ano bang karapatan kung mamiss siya wala namang kami. Oo naman, maliit pa naman itong tiyan ko, saka nakakakilos pa naman ako ng maayos. Hindi ko nga ramdam na buntis ako natatawang sabi ko. Tumango lang naman siya. Saan ka pala pupunta? Sa Paris. Wow! Ang layo naman pala ng pupuntahan mo. Alam mo hindi pa ako kahit kailan nakakapunta sa ibang bansa, pagkukwento ko. Kumunot ang noo niya. Really? Tumango ako. Gusto mo bang sumama? Seryosong sabi niya. Nako, hindi na. Dagdag gastos pa sa'yo yan, saka wala naman akong passport, sabi ko habang umiiling. Pwede ko namang gawa ng paraan yan, aniya kaya agad na kumunot ang noo ko. Ano namang ibig sabihin niya doon? Paanong pwede mong gawan ng paraan? Pwede ba yun? Ngumisi si Zion. Walang imposible basta may katapat na pera. Kung sabagay tama nga naman siya. Kayang bilhin halos lahat ng pera.
Ultimo nga pag-ibig na bibili na ng pera. Halos lahat na yata ng tao nasisilaw na sa salapi. Sino ba namang hindi masisilaw sa pera, di ba? Iyon na halos ang nagpapatakbo sa buong mundo. Kung wala ka noon hindi ka mabubuhay. Mamamatay ka kapag wala kang pera. Kaya nga yung iba dyan, payag nang ipagbili ang sarili nila, para lang kumita ng pera. Naiintindihan ko naman sila, dahil pinagdaanan ko rin naman iyon. Ipinagbili ko nga yung sarili ko kay Zion, di ba? Pero sa totoo lang, nung may mangyari sa amin ni Zion, hindi naman yung pera ang unang pumasok sa isip ko eh. Basta nadala na lang talaga ako noon, pero hindi pera ang habol ko nung gabing yun. Naisip ko na lang ang tungkol sa pera. Nung umaga na at may nangyari na sa aming dalawa. Hindi naman ako nagsisisi, dahil naibigay ko naman na talaga kay Zion ang sarili ko noon pa man. Wala nang mawawala sa akin, kung ibibigay ko ulit ang sarili ko nung gabing yun, kaya siguro hindi na rin ako nag-inarte pa. O baka may inilagay lang talaga sa juice ko yung bruhang kasamahan ko, kaya ang bilis kong bumigay nung gabing yun. Basta bigla na lang talaga akong nag-init, nang halikan ako ni Zion. Hindi rin kasi ako mapapanatag, kung mag-isa ka lang dito. Safe naman dito sa village sa kagagastos ka pa ng malaki, para lang maisama ako. Wag na lang. Walang problema sa akin pagdating sa pera. Ang iniisip ko ay ang kapakanan ni baby. Sige kung nag-aalala ka talaga, pwede ko namang kausapin si madam na dito muna siya tumuloy, habang wala ka para may kasama ako. Nakakalungkot lang talaga na 3 linggong mawawala si Zion. Nasanay pa naman na ako na pinaghahanda siya ng almusal sa umaga, at sa gabi naman ay hinihintay siyang umuwi, para sabay kaming kumain. Mamimiss kong panoorin siyang kainin ang mga niluluto ko. Diyos ko, parang ang oo ako naman yata. Hindi ko naman siya jowa, para mag-react ako ng ganito. Nakakahiya sa totoong jowa niya ah. Ako pa talaga ang nag-inarte ng ganito. Nagulat ako nang bigla na lamang kunin ni Zion ang kamay ko, marahan itong haplosan. Please take good care of our baby. Huwag mong gugutuman ang sarili mo. Hindi ko alam ang gagawin ko, kapag may nangyaring masama sa bata, aniya na naging dahilan ng pagtibok ng mabilis ng puso ko. Huwag ka naman ganyan. Mas lalo akong nahuhulog sa'yo, kapag ganyan ka. Bastos ka rin talaga ano. Kita mong nahuhulog na nga yung tao, nagpapalala ka pa dyan. Pag ako talaga nahulog ng tuluyan, at hindi mo ako sinalua. Come here, let me talk to our baby, aniya bago ako alalayan patayo. Inusag niya ang upuan niya pa harap sa kinatatayuan ko, upang maharap niya ang tiyan ko. Hindi ko alam kung bakit bigla na lang siyang nagiging sweet na ganito. Nakainom ba siya o talagang mahal na mahal niya lang ang baby namin, kaya ganito siya? Hindi ko na alam. Baka sweet lang talaga siyang tao, at binibigyan ko lang ng ibang kahulugan ang ginagawa niya, dahil may nararamdaman ako para sa kanya. Hinaplos ng mga kamay niya, ang hindi pa halatang umbok sa tiyan ko. Napakagat ako sa ibabang labi ko. Mariin ang pagkakakagat ko roon upang pigilan lang ang sariling mangiti. Para akong sinisilaban, habang ginagawa niya yun. Hi little champ, behave ka lang dyan, habang wala si daddy ah. Uuwi din ako agad kapag natapos ko na ang trabaho ko roon. Gusto ko sanang isama kayo ng mami mo, kaso mukhang ayaw niya, kaya ako na lang mag-isa ang aalis. Do you want that? Gusto mo bang may one dito? What? Ayaw mo? Paano yan ayaw sumama ng mami mo, paano ba natin siya makukumbensing sumama? Hindi ko na napigilan ang sarili kong mangiti, dahil sa ginagawa ni Zion. Para niyang kinakausap ng mag-isa yung sarili niya, sa ginagawa niya pero ang cute niya. Hindi ko mapigil ang mas lalong humanga sa kanya, sa simpleng ginagawa niya na ito. Patay na nga talaga siguro ako sa ama ng ipinagbubuntis ko, kaya ganito na lang ang nararamdaman ko sa bawat kilos niya. Tama na nga yan. Gusto mo ba talagang sumama ako? Tanong ko habang napapangiti pa rin. Tumango siya. Hindi ba sabi mo hindi ka pa nakakapag out of town? Kung ganon, bakit ayaw mong sumama sa akin? Nakakahiya naman kasi sayo. Lalaki ang gastos mo. I told you, walang kaso sa akin ang pera Gianna. Pwede tayong mamasyal doon, kung gusto mo kapag may free time ako. Magkano ba ang magagastos kung sasama pa ako? Napapailing na tumawa si Zion, kaya sumimangot ako. Bakit? Wag mong sabihing babayaran mo ako.
Tumango ako. Pwede ko naman sigurong hulug-hulugan sa'yo ang magagastos mo, na pamasahe sa akin, seryosong sabi ko, pero tinawanan lang ulit ako ng kausap ko. Hay nako. Hindi mo na ako kailangang bayaran. Ipinagbubuntis mo ang magiging anak ko. Kaya gusto kong isama ka. Ayokong maiwan kang mag-isa dito, baka kung ano pang mangyari sa baby natin. Hindi ako mapapakali kung malayo siya sa akin, sabi niya sabay marahang haplos ulit sa tiyan ko. Marahan akong napangiti, kung sabagay. Ang anak lang namang niya ang inaalala niya. Hindi naman kami pupunta doon, para sa sarili kong kagustuhan, isasama niya lang ako kasi hindi siya mapapanatag, kung malayo siya sa pinagbubuntis ko. Bakit parang dismayado ako? Ano naman bang katangahan ng pinag-iisip mo, Gianna? Sinasama ka na nga ng tao sa Paris ng libre, tapos may nalalaman ka pang dismayado dyan. Para kang tanga. In love ka na yata talaga sa lalaking yan eh. Sige, ikaw ang bahala. Lumapad ang ngiti sa mga labi niya, nang marinig na sumasang-ayon na akong sumama sa kanya sa Paris. Really? Tumango lang ako. Pagkatapos nun ay pumasok na rin ako sa kwarto ko, para makapag-impake na rin ng mga gamit ko. Bukas na ang alis namin, kaya kailangan ko nang ihanda ang mga gamit ko. Paano kaya magagawa ng paraan ni Zion ang tungkol sa kawalan ko ng passport? Tapos bukas na agad ang alis namin Pwede ba talaga yun? Iba talaga kapag mayayaman, kayang-kaya gawin ang lahat ng gusto. Hindi ko lang maiwasang mainggit sa pamumuhay na mayroon sila. Buti pa sila nakukuha nila ng walang kahirap-hirap ang mga bagay na gustuhin nila. Kaya nga minsan napapaisip ako, kung bakit nagiging malungkot pa rin sila, gayong nasa kanila na nga halos ang lahat. Siguro ganoon lang talaga ang buhay. Kahit gaano ka pa kay Amon may bagay ka pa ring gusto, na hindi mo makuha-kuha. Naniniwala pa rin naman ako, kahit papaano na hindi lahat ng bagay ay nabibili ng pera. Siguro para sa aming mga mahihirap, pwedeng mabili ng salapi ang kasiyahan namin, pero para sa mga mayayaman, mukhang hindi ganoon. Tulad ni Zion mayaman nga siya, pero wala siyang magawa sa batang ipinagbubuntis ko, kundi ang panagutan na lamang ito. Kung sabagay pwede naman niya kaming abandonahin na lang ni baby. Kung gusto niya salapi lang naman ang katapat ko, diba? Siguro kung binigyan niya ako ng 1,000,000 noon, para manahimik, ay baka nagpakalayo-layo na ako, at hindi na nagpakita sa kanya. Kaya ko namang buhayin ang batang nasa tiyan ko pera lang talaga ang problema ko, dahil wala akong ganoon. Mabuti na lang talaga at matinong lalaki ang nakabuntis sa akin, dahil kung ibang lalaki yon, baka tinakbuhan na ako, hindi pa ako sinustentuhan. Sa klase ba naman ng trabaho ko, sinong maniniwalang kanila itong anak ko? Lalo na at maraming manloloko sa panahon ngayon. Baka walang maniwala sa akin. Hindi rin naman naniwala si Zion noong una Pero at least, hindi niya ako basta tinakbuhan ng hindi man lang inaalam ang totoo. Ilag kasi talaga siya sa mga lalaking nakakasalamuha ko. Ibang-iba si Zion, kaya nga sobrang gusto ko siya Kung wala lang talaga siyang girlfriend, baka inakit ko na siya. Bigla ko na naman tuloy naisip yung girlfriend niya. Niloloko ba siya nito, o mali lang ako ng akala? Baka naman kaibigan lang nila, yung lalaking nakita kong kasama nito. Ayokong mag-isip ng masama, pero kinukutuban talaga ako, na iyon yung ex nung Shira, na sinasabi ni Zion. Kung iyon nga talaga yun, hindi ko mapigil ang makonsensya. Nakita ko nang pinagtataksilan siya ng babaeng pinakamamahal niya, wala pa akong sinasabi sa kanya. Nagbubulag-bulagan pa ako, bahala na nga. Sasabihin ko na lang siguro sa kanya, kapag nagkaroon ako ng pagkakataon. Kaya lang baka naman malungkot na naman siya, kung sasabihin ko iyon. Wag na lang kaya. Napabuntong hininga ako, bago ipinagpatuloy na lang ang pag-iimpake. Kung ano-ano na naman ang pumapasok sa isip ko. Hindi na dapat ako makialam pa sa kanilang dalawa. Baka mapasama lang lalo, at masaktan ko pa si Zion. Kaya wag na lang. Manahimik na lang ako. Sana lang talaga, hindi siya niloloko ni Shira. Kawawa naman kasi siya. Ayoko na siyang makitang nalulungkot, dahil sa totoo lang, nahihirapan na rin akong makita siyang parang wala sa sarili. Hindi ko alam kung bakit ako nahihirapan. Siguro nahuhulog na nga talaga ako sa kanya. Ewan. Ayoko na munang mag-isip pa, naguguluhan lang ako lalo. Are you okay?
Tanong ni Zion, nang makita akong hindi mapakali sa kinauupuan ko. Nakasakay na kami ngayon sa eroplano, at anumang oras ay maari na itong lumipad sa ere. Diyos ko, yung kabog ng dibdib ko sobrang lakas at bilis. Kinakabahan akong hindi ko maipaliwanag. Ito kasi ang first time kong sasakay sa eroplano, kaya sobra yung kaba ko. Kung ano-ano ang naiisip kong masasamang bagay, tulad na lang ng baka biglang magkaroon ng aberya, at bumagsak itong eroplanong sinasakyan namin. Nangyayari naman talaga iyon sa tunay na buhay, at hindi lang sa pelikula, kaya hindi ko talaga maiwasang kabahan. Ayos lang ako, sabi ko bago kiming ngumiti. First time mo. Tumango ako bilang tugon sa tanong niya. Kinakabahan ka ba? Nagsalubong ang mga kilay niya. Muli akong tumango, habang napapakagat sa ibabang labi ko. Nakita kong lumipat ang tingin niya doon, pero sandali lamang nagtagal ang mga tingin niya roon, at ibinalik na rin ulit sa mga mata ko. Give me your hands, aniya kaya agad na nanlaki ang mga mata kong tumingin sa kanya. Anong ibig niyang sabihin? Hala bakit? Meron ka namang iyo ah. Bahagya siyang natawa, bago kusa nang kinuha ang nanlalamig kong mga kamay, dahil sa nerbiyos. Hindi ko alam kung bakit nang magdikit ang mga balat namin, ay may kung anong kuryente ang bigla na lang damaloy sa mga braso ko, na unti-unting kumakalat sa buo kong katawan. Kahit papaano ay naibsan ng pakiramdam na yun, ang kabang nararamdaman ko. Siguro dahil nakafocus na lang ako ngayon sa mga kamay niyang humahaplos sa kamay ko, na para bang kinakalma ako. Hindi ko mapigil ang mapatitig sa mga kamay naming magkahawak. Hindi ko alam kung bakit ang sarap sa pakiramdam pagmasdan ng mga iyon. Pakiramdam ko tuloy akin siya ngayon, kahit hindi naman talaga. Oo, alam kong mali itong nararamdaman ko, kasi sa huli ako lang din naman ang masasaktan, dahil sa mga kagagahang nararamdaman kong ito. Gusto ko siyang iwasan, para matapos na itong nararamdaman ko, pero paano ko naman iyon gagawin, kung siya ang ama ng dinadala ko? Baka nga habang buhay na siyang maging parte ng buhay ko, dahil ipinagbubuntis ko ang magiging anak namin. Mali na talaga ito. Hindi dapat ako nahuhulog ng gusto sa iyo Zion. Bakit ka naman kasi ganito? Madali lang sana ang lahat, kung sinusungitan at sinusupleduhan mo na lang ako. Mas okay pa yon, kaysa namang ganito kakabait sa akin. Mas lalo lang tuloy akong umaasa. Mas lalo lang akong nahuhulog. Hindi ko alam na ganito pala kahirap magkagusto, sa isang taong pag-aari na ng iba. Ang hirap pala talaga ano. Paano kaya nagagawa ng iba dyan, na magmahal ng taong hindi naman sila ang mahal? Kasi ako nga, crush pa lang itong nararamdaman ko, para kay Zion, pero nahihirapan na ako. Alam mo yung pakiramdam na gustong gusto mo siya, kaya gusto mo rin siyang harutin, kaya lang hindi pwede eh. May jowa, hindi pwedeng akitin, dahil hindi nakakaganda ang maging kabit, at kahit kailan hindi pumasok sa isip ko ang maging kabit. Hinding-hindi ko gugustuhin sumabit sa isang relasyon, na dapat ay pandalawahan lang, maling-mali yun at hindi ko maaatim na gawin ang bagay na yun, kahit pahulog na ako kay Zion. Kaya siguro marami kang babaeng napapaiyak noon, wala sa sariling nasabi ko na lang iyon bigla. Kumunot ang noo ni Zion, kaya agad akong nag-iwas ng tingin. What do you mean? Tumikim ako para pakalmayan ang puso kung walang tigil sa pagkabog ng malakas. Diyos ko, kalma lang. Si Zion lang yan. Ibig kong sabihin kaya pala maraming nagkakagusto sa'yo noon, kasi ganyan ka. Pa-fall, naiiling na sabi ko. Nang lingunin ko siya, ay lalong lumalim ang kunot sa kanyang noo, pero agad ding natigilan nang makuha ang ibig kong sabihin. Huwag kang mag-alala, hindi naman ako madaling ma-fall, nagpeke ako ng tawa kahit na sa totoo lang ay kinakabahan na ako. Really? Paano mo nasabing pa-fall ako? Napapangising tanong niya. Ngumuso ako. Wala, ang maalaga mo lang kasi, saka gentleman ka. Hindi pa kasi ako kahit kailan nakaranas ng ganitong trata, mula sa isang lalaki, sa'yo lang. Nagsalubong ang kilay niya, at bahagyang humigpit ang pagkakahawak niya sa mga kamay ko. Bakit? Paano ka ba nila ay troto? Seryosong sabi niya. Tumawa ako. Paano ba sa tingin mo ang trata ng mga lalaki sa mga gaya kong babae, na nagtatrabaho sa isang bar, bilang isang entertainer? Binabastos ka ba nila? Mas lalong naging seryoso ang mukha niya, na para bang naiinis siya sa kung ano.
Isang tango na lamang ang naisagot ko. Pero okay lang. Sanay naman na ako. Tsaka wala yun ang trabaho ko, kaya dapat magtiis ako. Ako naman kasi ang pumili ng ganoong buhay, kaya anong karapatan ko para magreklamo, di ba? May karapatan ka. May karapatan kang magalit o magreklamo kung may mangbastos sa'yo. Kahit ano pa man ang maging trabaho mo, walang kahit na sino man ang may karapatang bastyusan ka. Parang gusto kong maiyak habang sinasabi niya yun, walang hiya naman Zion. Wag ka namang ganyan. Kita mong hulog na nga ako dito, pinapaandaran mo pa ako ng mga ganiyang salita. Sige ka, baka hindi ko makayanan, agawin na talaga kita ng tuluyan sa jowa mo, kahit na ayaw ko naman talagang maging kabit. Nakakainis kasi yung kabaitan mo eh. Bakit ka ba kasi ganyan kabait sa akin? Ang hirap mo tuloy kalimutan. Naiintindihan mo ba ako, Gianna? Salubong ang kilay na tanong niya. Tumango lamang ako, dahil pakiramdam ko, kung sasagutin ko siya, at magsasalita ako, ay baka bigla na lang akong pumiyok. Don't say that again. Okay. Ayoko na uling marinig pa yun mula sa'yo. Next time na may mangbastos sa'yo, wag na wag kang mag-aalangang ipagtanggol ang sarili mo. Walang mali doon, seryoso pa ring sabi niya. Ngumiti ako at tumango na lang. Grabe, wala akong masabi sa sobrang bait niya. Pwede bang pakasalan na lang kita? Ang sarap mo sigurong maging asawa. Hindi na ako nagsalita pa pagkatapos noon, at ganoon rin naman siya hanggang sa may magsalita na lang bigla, upang sabihing papalipad na ang eroplano. Kumapit ako ng mahigpit sa kamay ni Zion. Hindi pa pala niya tinatanggal ang pagkakasalikop ng mga kamay namin. Bumaling siya sa akin, nang maramdaman ang paghigpit ng hawak ko sa kamay niya. Don't worry, walang mangyayaring masama sa atin, aniya sa mahinahong pananalita. Ngumiti pa siya na para bang tinitiyak niya sa akin, na walang mangyayaring masama. Isang nag-aalangan ng ngiti lamang ang naisagot ko sa kanya, habang magkahawak pa rin ang mga kamay namin. Ilang minuto sa himpapawid, ay unti-unti na rin naman akong nasasanay. Ang nakakatuwa lang ay hindi pa rin binibitawan ni Zion ang kamay ko. Parang gusto ko tuloy mag-inarte na lang, para hanggang mamaya siyang nakahawak sa kamay ko. Kaya lang may girlfriend nga pala siya, at mali na sinasamantala ko itong pagkakataon na to. Kaya naman tumikim ako bago bumaling sa kanya. Okay na ako, nauutol ko pang sabi, bago ibinaling sa mga kamay namin ang tingin. Nakuha naman niya agad ang ibig kong sabihin, kaya dali-daling binitiwan ang kamay ko. Sanay ka nang bumabiyahe papunta sa iba't ibang bansa. Tanong ko nang wala na akong maisip, na mapag-uusapan namin. Tumango lang siya bilang sagot sa tanong ko. Ano ba yan? Ano naman kayang edudugtong ko doon? Ang hirap din minsan kausap ng lalaking ito eh. Natakot ka din ba nung unang beses mong sumakay ng eroplano? Hindi naman, tipid niyang sagot. Ah, mabuti ka pa. Alam mo mayaman din kami noon eh, pero hindi ako sama-sama kina mami, kapag may pupuntahan silang lugar, na kinakailangang sumakay ng eroplano. Takot kasi talaga ako sa mga matataas na lugar, kaya ito ang unang beses kong nakasakay ng eroplano, nakangiting kwento ko. What happened to your parents? Kumunot ang noo niya. Hindi ko ba nabanggit sa'yo? Namatay sila sa isang car accident. Iniwasan nila yung papatawid na bata. Kaya yung sasakyan nila yung sumalpok sa poste. Mapait akong ngumiti nang maalala iyon. Ang dahil lang kasi naisip nilang iligtas yung bata kaysa sa sarili nila. Hindi man lang nila naisip na may anak din silang nag-iintay, na makauwi sila. Hindi nila naisip na may anak pa sila, na kailangan sila. Mas inisip pa nila yung kapakanan ng bata, kaysa sa kapakanan nila. Oo, sabihin na nating tama naman yung ginawa nila, pero hindi ko lang kasi matanggap eh. Hindi ko lang matanggap na may iniligtas nga silang buhay. Pero para na rin nilang inabandono yung sarili nilang anak sa naging desisyon nilang iyon. Paano naman ako? Nabuhay nga yung bata, pero parang ako naman yung namatay. Mula nang namatay ang mga magulang ko, para na rin akong namatay. Nawalan ako ng kalayaang gawin ang mga bagay na gusto ko. Nawalan ako ng karapatang maging masaya. Buong kabataan ko wala akong ginawa, kundi ang pagsilbihan ang pamilya ng tiyahin ko. Imbes na masayang naglalaro lang ako sa labas ng bahay namin, paglilinis ang ginagawa ko. Parang hindi ko naranasang maging bata, kasi sa murang edad ko noon ako lahat ang gumagawa ng mga gawain sa bahay.
Mabubugbog pa kapag pumalpak. Ang hirap, napailing ako. Nakakainis ang buhay na to. Mala teleserye ang datingan. Hindi ko alam. May galit yata sa akin ang mundo, kaya lahat ng kamalasan sa akin ibinabagsak. Kaya pasensya na mukhang nadamay ka pa tuloy sa kamalasan ko, nilang nasabi ko, habang pilit na tumatawa. Nagsalubong ang mga kilay niya, na para bang nenas siya o hindi niya nagustuhan ang sinabi ko. What do you mean? Ibig kong sabihin ito, tumuro ako sa tiyan ko. Nakabuntis ka patuloy, nang hindi mo naman ginasto. Kahit kailan hindi ko naisip na kamalasan itong nangyayari sa akin, Gianna masaya akong magkakaanak na ako, at hindi ko pagsisisihan ang ginawa ko, kung ang kapalit naman noon, ay ang anak natin. Hindi kamalasan na nabuntis ka. Hindi ganoon yun, umiling siya. Alam ko. Hindi rin naman ako nagsisisi sa mga naging desisyon ko nung gabing yun. Naisip ko lang na baka ayaw mo talaga nito, at napipilitan ka lang, dahil nandito na ito at wala ka nang magagawa, kundi ang akuan ang responsibilidad na ito. Pero sa totoo lang para sa akin hindi rin kamalasan itong si baby. Para sa akin blessing pa nga ito, dahil ito ang naging dahilan, para mapalapit ako sa'yo. Ang saya mo kayang gustuhin kahit mahirap. Hindi ko alam. Mahal ko na yata itong lalaking ito, at ganito na ang takbo ng isip ko ngayon. Pero kung talagang mahal ko na nga itong lalaking ito, hindi ako iiwas. Sanay naman na akong masaktan kaya bakit pa ako matatakot na masaktan ulit? Tsaka ang sarap niya kasing mahalin, kaya kung masasaktan man ako sa huli, sa tingin ko ayos lang. Sulit lahat ng sakit na yun, kasi nga ang sarap niyang mahalin. Sobrang sarap na kahit alam kong masasaktan lang ako, hindi ko pa rin maawat yung sarili ko. Pasensya na sa nangyari sa parents mo. Ngumiti ako. Bakit ka naman nagpapasensya Wala ka namang kasalanan doon. Wala. Bigla lang akong na-guilty. Alam mo kasi may nangyari din kasi sa aking ganyan noon. Bata pa ako noon, kaya hindi ko na masyadong maalala. Tumakas ako sa bahay namin, para makipaglaro sa mga kaibigan ko, kaya lang nung tumatakbo na ako papatawid sa kabilang kalsada, ay may biglang paparating na sasakyan. Napahinto ako sa pagtakbo, at napapikit ng mariin sa sobrang takot. Tapos pagdilat ko ng mga mata ko, yung sasakyan na dapat bubunggo sa akin, ay sa isang poste bumunggo. Hindi ko na nalaman kung anong nangyari doon sa driver na nagmamaneho ng sasakyan, dahil bigla nang nagkagulo. Hanggang ngayon palaisipan pa rin sa akin, kung nabuhay ba yung driver ng sasakyan na yun, o tulad ng mga magulang mo, namatay din ito. Sa tuwing tinatanong ko kasi sila mom tungkol sa aksident na yun, hindi nila ako sinasagot. Hindi ko na daw dapat pa iniisip ang nangyari na yun. Siguro iniisip nila na baka makonsensya ako kapag nalaman ko ang totoo. Ang hindi nila alam hanggang ngayon bitbit ko pa rin lahat ng mga nangyari noon. Nakokonsensya pa rin ako, kapag naaalala ko yun. Paano pala kung namatay yung nagmamaneho ng sasakyan na yun, di ba? Paano kung may pamilya pala yun tulad mo? Nakakakonsensya lang isipin na dahil sa akin may ibang taong nagluluksa at nahihirapan. Dahil sa pagiging pasaway ko, may nasira o nagulo akong buhay. Hinawakan ko ang kamay niya. Huwag ka nang mag-isip ng masama. Wala kang kasalanan doon. Hindi mo hawak ang isip nung driver na yun, kaya wag na wag mong sisisihin ang sarili mo. Kung totoo mang katulad ng nangyari sa mga magulang ko, ang nangyari sa driver na yun, labas ka na doon, dahil wala naman sa'yo ang desisyon noong araw na yun. Ang dapat mong gawin ay ang magpasalamat. Siguro dapat din akong magpasalamat doon sa driver na yun, dahil iniligtas niya si Zion sa kapahamakan. Kung hindi niya niligtas si Zion hindi ko siya makikilala ngayon. Hindi siya magiging ama ng dinadala ko. Kaya kung sino man yun nagpapasalamat ako sa kanya. Ngumiti lang si Zion at hindi na rin naman dinugtungan ang kinukwento niya. Pareho kaming natahimik na lang pagkatapos noon. Nakita ko siyang nakapikit na pagkaraan ng ilang minuto, kaya pumikit na lang din ako para matulog na lang din, dahil wala naman akong magawa dito.